Nako po mga kababayan, breaking news tayo. Russia, merong malaking pasabog. Sinugod po ang Kiev. Delikado ang ICC. Nako po mga kababayan, ang sabi ng title, mga judge, mga prosecutors, delikado na talaga. Russia kumilos na. Paparusahan talaga ang ICC. Nako po mga kababayan, Trillanes nanginginig. Attorney Conti, umiyak. Trillanes de Lima, gumulong mga kababayan sa sobrang takot. Nako po mga kababayan, good news po ito sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Gaya natin na mahal natin ang isang Pangulong Duterte na isang martir, isang bayani. Kasi nga mga kababayan pinagkaitan ng kalayaan, pinakidnap ng mga kupal na mga mandarambong na mga magnanakaw na ito. Kaya ngayon mga kababayan, ginagamit po ng taas itong mga malalakas sa bansa, mga powerful country gaya ng Israel, Amerika at Russia. Kaya itong ICC na ito, pupulbusin na. Hala ka, mga kababayan, panoorin natin kung totoo. Sana po, panoorin nyo ang buo para malaman natin ang katotohanan. Magaling po itong si JMix Official, suportahan po natin. Magaling ang kanyang pagkakapaliwanag. Sitas by sitas, konteksto by konteksto, letra by letra, maiintindihan natin ng maliwanag ito. Kaya ito, tunghayan po natin ang kanyang paliwanag. Napakalinaw. Kaya itong mga ICC na ito, nanginginig na parang itik. Ito na po. Alam natin na naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Vladimir Putin dahil sa digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi ito pinalampas ng Russia. Ang naging sagot nila, naglabas din sila ng warrant laban sa mga judge at prosecutor ng ICC. Ngayon, ang tanong ng marami, paano mapaparusahan ng Russia ang mga judge na ito kung hindi naman sila pupunta sa Russia? Kaya ang tanong, dudukutin ba sila? Paano unti-unting nasisira ang ICC? At ano ang magiging epekto nito sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas? Mga kababayan, hindi tanga ang Russia. Alam nilang hindi magbabakasyon sa Moscow ang mga ICC judges na sina Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aytala, at si Prosecutor Karim Khan. Pero may tatlong paraan ng Russia para parusahan sila nang hindi gumagamit ng direktang kidnapping. Una, when you're in the mood for seasons. Ayan mga kababayan, una pa lang pasabog na itong balita ni JMix Official. Talagang nanginginig ang mga ICC, pati si Attorney Conti. Naku, naglulupasay na mga kababayan. Kasi nga, bali-balita po isasama na rin ito sa mga paparusahan ng Amerika di ba yung si Judge Luz Ibanez, Kimberly Pros, Karim Khan ay talagang lumagatok ang mga buto sa ginawa ng Amerika. At itong Russia talagang hinatulan ng sentence sa 15 years. Ayan, mga paraan na gagawin ng Russia para maparusahan ang ICC na ito. Ito pa po. paggamit sa international law enforcement. Naglabas ang Russia ng wanted list. Isinama nila ang mga ICC judges sa kanilang database. Ibig sabihin, kapag ang mga judge na ito ay naglakbay sa mga bansang friendly o kaalyado ng Russia, halimbawa sa Belarus, Central Asian countries, o ilang bansa sa Africa at Middle East, maaari silang arestuhin at i-extradite patungong Russia. Ginagawa ng Russia na maliit ang mundo para sa mga judge na ito. Ikalawang paraan, cyber intimidation at surveillance
Ayon sa mga source, ang Russia ay may isa sa pinakamalakas na intelligence agencies sa mundo, ang SVR at FSB. Ang punishment dito ay hindi physical agad, kundi mental at digital. Ang pagdox o paglalabas ng personal na impormasyon ng mga judge, pag-monitor sa kanilang pamilya, at pag-hack sa kanilang mga system ay isang paraan ng psychological warfare. Gusto ng Russia na mamuhay ang mga judge na ito sa takot. Ikatlo, economic at legal sabotage. Maaaring i-freeze ng Russia ang anumang asset o ari-arian na may kinalaman sa mga opisyal na ito kung dadaan sa mga Russian banks o partner institutions. O yan, nakita nyo. Gaya po ng ginawa ng Amerika. Ang kanilang mga financial, mga bank transaction na may kaugnayan po sa mga negosyo sa Amerika, pati sa immigration, pinutol na po ng US ng Amerika na si Donald Trump. So ganito rin po ang gagawin ng Russia. Mga visa ka, bank transaction. Diba mga kababayan? Ituloy pa natin. Magugulat kayo dito. Higit sa lahat, ang criminal case na isinampa ng Russia laban sa kanila ay habambuhay na nakadikit sa kanilang pangalan. Hindi sila makakapagretiro ng payapa dahil may nakabinbing warrant sa isang nuclear superpower. Muli ang tanong, dudukutin ba sila? Sa kasaysayan ng intelligence, may tinatawag na extraordinary rendition. Ginawa ito ng Israel Mossad noong dinukot nila si Adolf Eichmann sa Argentina. Na ginagawa rin ito ng US sa mga terror suspect. Pero para sa Russia, ang pagdukot sa isang ICC judge sa gitna ng Europe sa The Hague, Netherlands ay ituturing na act of war. Napakamapanganib nito. Gayunpaman, hindi ito imposible sa ilalim ng covert operations. Kung ang isang judge ay maglalakbay sa isang neutral na bansa at doon ay magkakaroon ng aksidente o biglaang pagkawala, iyan ang paraan ng Russia. Hindi nila kailangang dalhin sa korte. Sapat na ang mawala ang banta. Pero sa ngayon, mas epektibo ang legal at travel restrictions para mabulok ang career at kalayaan ng mga judge na ito. Ngayon, ano ang connection nito o epekto sa kaso ni Duterte? Dito tayo sa mas malapit sa atin. Pabor ba kay dating Pangulong Duterte ang ginagawang ito ng Russia at maging ang pagkontra ng US sa ICC? Mga kababayan, oo, malaking pabor. Bakit? Kapag nakikita ng buong mundo na ang mga superpower tulad ng Russia, China at United States ay dinididma at pinarurusahan ang mga opisyal ng ICC, nawawalan ng ngipin ang korte. Pinapatunayan nito ang argumentong ang ICC ay political tool lamang ng mga Western nations laban sa mga bansang hindi nila kontrolado. Ang US ay hindi rin miyembro ng ICC. Sa katunayan, si Trump nagpataw ang US ng sanctions sa mga ICC prosecutors dahil sa investigasyon sa mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Kahit na magkaaway ang Russia at US, pareho silang ayaw na pinapakialaman ng ICC ang kanilang soberanya. Ang parusang ito mula sa dalawang pinakamalakas na bansa sa mundo ay naglalagay sa ICC sa isang dead end. Para kay Duterte, ito ay win-win situation. Pero may mga nagsasabi na walang epekto ang parusa ng Russia dahil nasa Europe naman ang mga judge. Pero mga kababayan, mali ang pananaw na ito. Ang epekto nito ay hindi lang sa pisikal na pagkakulong. Ang epekto nito ay political paralysis. Bakit? Natatakot na ang mga judge na maglabas ng mga bagong warrants. Nahahati ang pondo at atensyon ng ICC sa pagdedepensa sa kanilang sarili, imbes na sa pag-iimbestiga. Nawawalan ng tiwala ang ibang bansa na sumapi sa ICC dahil nakikita nilang hindi sila kayang protektahan ng korte laban sa mga superpower. O nakita nyo mga kababayan, lumalabas po na ang ICC ay patay na ito at wala na pong credibility at hindi na po ganun ka maimpluwensya. Nakita nyo ang ginawa kay PRRD. Pinulitika nung mga kalaban dito sa Pilipinas
dahil sa kanyang programa na War on Drugs. Ngayon nakita nyo, ang nagsulong si Trillanes de Lima at itong mga Pinklawan, Dilawan at mga bangagan, loyalista nga. O, di ba mga kababayan ko? O, ngayon, anong implication nito? Ayan, nakikita nyo. ICC, paralisado na. The story end na, mga kababayan. Kaya ito, makikita po natin, kinakarma na sila ng langit. Itong ginawa nilang kababuyan at pagsira nila kay Tatay Digong, na minahal ito ng mga Pilipino. 100 million na mga Pilipino. Kaya lang naman nila na mga kababayan, sila po yung nasa poder. Sila po yung nasa kapangyarihan. At takot na takot po sila na itong si Sara Duterte ay maging kasunod na Pangulo ng Pilipinas after BBM. Kaya tignan nyo mga kababayan kung ano-ano ang kanilang mga ginagawang kaso at niluluto yung next impeachment ni Sara. 'Di ba? It's parang fishing. Sabi nga ni Sara, ay fishing lang ito. Kita nyo si Madriaga na lumutang na testigo na naman. Nagpapakilala pa ng Iglesia ni Cristo para daw magkaroon ng kredibilidad ang kanyang mga sworn statement. 'Di ba? Yan, pinalagan pa ng Net25. Hoy, Madriaga, hindi ka na Iglesia ni Cristo. Kung Iglesia ni Cristo ka man, hindi ka kukonsintihin dahil sa mali mong gawain. 'Di ba, mga kababayan ko? O, tuloy pa natin ito. Paano po mabura ang ICC? Para sa kaso ni Duterte sa war on drugs, habang mas nagiging agresibo ang Russia laban sa ICC, mas tumataas ang tsansa na mamatay ang kaso. Sa madaling salita, ang strategy ng Russia ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang ICC ay walang kapangyarihan laban sa mga bansang may pangil. Kidnapping? Malabong mangyari sa loob ng Europe, pero ang legal at diplomatic kidnapping o pagkulong sa kanila sa loob ng iilang bansa lang ay nangyayari na. Ikaw, ano ang opinyon nyo dito? Tama ba ang ginagawa ng Russia na balikan ang mga judge o dapat bang respetuhin ang ICC? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat. Okay, mga kababayan ko, ano sinasabi ng mga komento dito? Nako po, galit na galit na. Tama lang ginawa ng Russia dahil ang nangyari kay Tatay Digong at nangyari din sa kanila pag di sila gumawa ng hakbang para ituwid ang pagkakamali ng ICC. Nako po, mga kababayan ko. Watching from Hong Kong. Ayan mga kababayan, i-comment nyo po kung ano pong location po kayo para ma-shoutout ko kayo. ICC Judge abusado. Kayo, dapat makulong kayo. Naku po, to Russia President Vladimir Putin. Sir, dukutin nyo din po si PRRD sa kulungan sa The Hague, Netherlands at ibalik nyo sa Pilipinas. Halaka. Russia at Amerika sa Europe na lang sila gagala. Halaka. Mga kababayan ko. Dapat arestuhin din si Trillanes. Naku po. Dukutin nyo ginawa nila kay PRRD. Sana mangyari din sa kanila. Ayan mga kababayan. That's right. How I wish that President Trump will sanction of all the ICC stupid judges with 100% that they may not be able to buy their daily needs and President Putin could be announced in a national television that if these stupid judges will continue to their intervention to the country that was not a member of this stupid court, President Putin might be announced that will deliver rather launch an intercontinental ballistic missiles and that stupid ICC judges building will be target but President Duterte must be first get on the ICC stupid building. Ayan mga kababayan ko, matindi po ito. Di tama ang ginagawa ng ICC kasi pumapasok sila sa hindi nila bansa. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? I-comment nyo po ang inyong mga reaction. Ano po ang mga masasabi nyo? At kung inabot nyo po ang part ng bidyong ito, maaaring i-comment nyo po ang bansa kung saan kayo nanonood
click the notification bell, subscribe button. Ipakalat po natin ang magandang balita na ito na ang ICC ay buburahin na ni Putin. Mga kababayan, abusado kasi ginawang gatasan si PRRD. Tignan mo si Trillanes, tahimik na. Kasi nga, kinakabahan, pati si Conti, si Dilima, ganun din. Baka soon nga, baka pati itong si i-sanction na rin eh. Diba, mga loyalista nga. Hoy, gumising kayo, loyalista nga, ginigising ko kayo. Gumising kayo sa inyong pagkakahimbing. Kasi nga, nakikita na puro pagnanakaw na ang nangyayari. Negative 3% na lang ang trust rating. Idol na idol pa rin nyo. Diba mga kababayan ko? Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Ako si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po. For transparency, for a better democracy. Mabuhay.